Alright mga parts. So bago nating ibiyakin to para malinisan kasi ito nga nasira yung niya, rocker arm. So may trivia lang ako sa inyo or meron lang akong bibigay na idea meron lang ibibigay sa inyo idea. Okay, mga parts, tungkol to sa function ng BBA. So, right. Ito yung comes ito yung exhaust, ito yung intake, ito yung sa BBA. So, mapapansin nyo mas mataas yung umbok ng BBA. Ito yung sa intake, medyo manipis. So, ang function ng BBA pag nirev mo siya ng mataas na high RPM, ito lalabas doon sa dashboard yung pinaka switch niya. So ito yung pinaka trigger niya pag lumabas doon, so ito lalabas to, tutusok to, haba to. So ito naman yung itutusok niya. Yan pag natusok niya to, so gagana yung itong rocker arm ng BBA. So ibig sabihin mag-consume siya ng mataas na gas or babasahin dun sa ECU yung function ng BBA. Maglabas siya ng gas na mas mataas at saka kuryente. Kaya malakas yung motor pag lumalabas na yung BBA parang magkakaroon siya ng turbo. So yan pag ganito kasi yung mga parts, itutulak nito. Yan, ganyan yun siya. Ganyan na nakatutok yan siya. So pag lumabas yung BBA doon sa high RPM doon sa dashboard, lalabas yung itong pin na to, tutusok nito. Yan. Tapos ngayon mag-switch yung rocker arm ito. Tapos yun ang gaganang loop ito. So magkakaroon siya ng power kasi mag-adjust yung reading ng gas at saka yung power ng kuryente. So yan yung function ng BBA. Kumbaga sa kotse may turbo siya, pero hindi naman kalakasan, sakto lang gawa ng ayan yung gawa ng engineer. Yan. So magagamit nyo lang to pag nasa diretsong kalsada. Kaya yung iba sabi nila walang power yung Sixta kasi hindi nila ginagamit yung BBA. Pag nakuha mo na yung high RPM pag lumabas yung BBA, so mag-switch yung itong rocker arm, tapos mag-function yung mataas na load para palakasin na yung power. Kaya kung hindi mo palabasin yun, wala talagang power yung Sixta. Kaya yung sabi nila umaatras yung power pag nasa Sixta na. Depende lang yan sa paggamit ng kasi kaya nilagay nila to para makuha mo yung power ng motor. Kailangan i-rev mo ng mataas para mag-switch ng cams.
Tapos i-cambio mo ng mabilis para pag switching hindi na siya babalik. Diba, pag nag-switch yan ganyan, nakakinta ka, tapos i-release mo kaagad yung naka-BPA pa, i-release mo kaagad yung cambio, kaya nakatusok pa siyang ganyan, kaya dire-diretso. Tapos high rev mo pa siya nang lalabas yung BPA, hindi na makakawala. Kasi pag i-release mo yung accelerator, mawala yung BPA, so wala na yung power, babalik na siya sa normal na loop. Yan, kaya yan ginawa ng engineer. Yun lang sa opinion ko to, pero marami nang nag-review nito, ganun din yung ano nila, yung sinasabi nila. So yun lang ang opinion ko para sa BPA function. Kumbaga ito yung pinaka ano niya, relay, tapos switch yung nasa dashboard. BPA pasigawin mo, tapos mag-switch yung ano, itong pinaka relay niya, tapos ito yung pinaka ilaw. Kung sa ilaw ano, sa mini driving light, ito yung pinaka ilaw para lalakas yung ilaw nyo, para lumiwanag. Ito yung function niya, example lang yun, kumbaga ganun siya. So pag sa mabagal lang na takbo, hindi yan siya magkaroon ng power, sakto lang ano, sakto lang yung power niya. Pero pag pinalabas mo yung BPA, so magbabasa yung ECU ng ano, ng mataas na power ng gas at saka consumption ng gas, at saka yung power ng kuryente. Yun lang. At buksan na rin natin yan. Alright, thank you mga parts, para lang sa idea ninyo tungkol sa BPA. Maganda gamitin yung BPA pag straight yung kalsada, diretso.